Kumpiyansa ang Philippine National Police na hindi mangyayari sa Pilipinas ang insidente ng pamamaril na gaya na nangyari sa Connecticut, USA. Ayon sa PNP, mas mahigpit ang sistemang ipinatutupad sa bansa sa pag-iingat at paglilisensya ng baril. Alamin natin ito sa ulat ni Alvin Baltazar. Naniniwala ang Philippine National Police na hindi mangyayari sa Pilipinas ang kahalintulad na insidente ng pamamaril sa Newtown, Connecticut sa Estados Unidos na kumitil sa buhay ng mahigit sa 22 inosenteng sibilyan na nasa edad 5 hanggang 10 taong gulang. Sinabi ni PNP Firearms and Explosives Office Director Chief Superintendent Raul Petrasanta na malaking bagay ang pagiging masayahin ng mga Pilipino upang hindi naman umantong sa kaparehong senaryo ang nangyari sa Amerika na ipinagluluksa ngayon ng mga Hindi anya tulad ng Pilipinas na mas magaang dalhin ang buhay, napaka-stressful namang mamuhay sa Estados Unidos at iba pang European countries. So far, wala pa naman tayong incident yung gano'n, no? Kaya nga, kino-compare ko yung masayahin kasi yung Pilipino mukhang stressful yun sa US because of siguro dahil sa standard of living nila masyadong mataas, expectation sa bawat isa. So medyo nakakalimutan nilang tumawa. Dito sa atin, marami tayong diversions na pwedeng gawin para maging masaya ang isang tao. Dagdag pa ng opisyal na ang mga insidente ng pamamaril dito ay hindi umano maaaring maikumpara sa insidente ng Connecticut Massacre sa Amerika. Gayong karaniwang dahilan ng barilan dito ay dahil sa away. Tiniyak din ni Petrasanta na ang pagbibigay pahintulot nila sa sino bang nais magarbas ay dumaraan sa mahigpit na proseso gaya ng neuropsychiatric exam. Sapat ayon sa opisyal ang ginagawa nilang mga hakbang upang matiyak na sa isang karapat dapat maibibigay ang pribilehiyong makapag-armas at hindi sa mga irresponsibleng individual. Especially now, talagang tinitignan namin, pinag-aaralan mabuti kung ito ba'y responsible gun owner, i-analyze natin ano ba ang kanyang kabuhayan, ano ba ang estado niya sa buhay. Tinitingnan natin lahat yan, ano? Matatandang noong July 20, isang kahalintulad na insidente rin ang naganap sa premiere night ng pelikulang Dark Knight Rises sa Colorado, USA na ikinasawi ng 12 katao habang umabot sa 59 ang sugatan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.